Propeta Isaías. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila, inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw, ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahahayag ang kaningningan ng Panginoon, at makikita ng lahat siya mismo ang nagsabi nito. Magpahayag ka, ang sabi ng tinig. Ano ang ipahahayag ko? Tanong ko. Sumagot siya. Ipahayag mong ang tao ay tulad ng damo, ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang, nalalanta ang damo, at ang mga bulaklak ay kumukupas. Kung sila'y mahipa ng hangin, ang tao nga ay tulad lamang ng damo. Oo, ang damo'y nalalanta, at kumukupas ang mga bulaklak. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Juda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoon na makapangyarihan, taglay ang gantimpala sa mga hinirang, at tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain, sa sariling bisig, yaong mga tupay kanyang titipunin, sa kanyang kandungan ay pagyayamanin, at papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang poon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga minamahal naming kapatid. Ako po si Father Paul Jacome from the Archdiocese of Manila. Halina po't samahan natin ang isa't isang magnilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Maganda po mga minamahal kong kapatid ang ating pong storya sa araw na ito, no? Na para bang dahil papalapit tayo at paigting ng paigting yung ating paghahanda sa panahon ng Kapaskuhan, para bang nandoon din yung kurot at konting kirot minsan, no? Sa puso natin na parang hinahanap natin, may bahagi sa atin na para bang nawawala. Pero alam rin natin, ito ang ating panalangin, na matagpuan tayo ng Diyos na ginagawa ang kanyang kalooban. Kaya po, sa Ebanghelyong ating narinig, mistulang storya ito ng mga nawawala. Sabi nga po roon,
Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang nag-iisang naligaw? Napakaganda po ng pangako sa atin ng Ebanghelyong ito. Gayon din ang kalooban ng ating minamahal na Ama na nasa langit, na wala ni isa mang mapahamak sa maliliit na ito. At lalong pinagtibay ito para sa atin kasi kung babalikan po natin ang Ebanghelyo ni San Lucas, tahasan parating ipinapaalala sa atin ni Jesus. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga naligaw. Kahit aminin niyo po hindi, minsan naranasan na rin po natin sa buhay natin maligaw. Hindi man po pisikal na aspeto, no? Yung bata tayo, na nawaglit tayo mula sa pagkakapit natin sa mga nakatatanda, at tayo ay nagkaroon ng sitwasyon kung saan para bang kinakabahan tayo kasi nawawala tayo. At hindi natin masulyapan yung tao kung saan natin inilagay ang kahinahunan at kapanatagan ng ating kalooban. Ganoon ang karanasan ng pagkawala. Kaya nga po, sa napakahabang taon at oras ng ating inilagi sa mundong ibabaw, marahil ito rin po talaga ang pinatutungkulan. Ang storya ng paulit-ulit na pagnanais ng Diyos na tayo ay matagpuan. No? Huwag po tayong lumayo sapagkat akala natin, no, tayo lang ang naghahanap sa Kanya. Pero ang totoo, parati namang nauuna ang Diyos. Parating Siya ang nagdanais na tayo'y makadaupang palad sa pinakadalisay, sa pinakapayak, at sa pinakatotoo nating sarili. Ipihit po natin ng konti lang, no? Balik po tayo sa kasaysayan ng ating kaligtasan hanggang marating po natin yung kasaysayan ng paglikha. Sa storya po sa aklat ng Henesis, no? Natagpuan doon ang pagkakasala ng unang nilikhang tao. Naalala niyo po nung pinili nila na tupdi ng kalooban nila at maging taliwas sa tawag ng kagustuhan ng Panginoon. At sinabi roon, nung pinili nilang talikdan ng kalooban nila, mistulang mayroon ring namatay sa sarili nila. Pero gayon pa man, sana napansin niyo po ang unang pananalita ng Diyos nung naligaw ang unang nilikhang mga tao. Ang kanyang unang tanong, where are you? Where are you? Nasaan ka? Hindi naman siguro dahil hindi alam ng Diyos, no? At hindi niya nakikita. Ngunit dahil tila baga sa kanilang ginawa, mayroong nawala, no? Ang orihinal na pagkakakilanlan ng tao. Ang dalisay at walang bahid dungis na ugnayan nila sa Diyos. It was not a mere geographical question, but more so, a relational one. Kaya nga, ganoon din po ang kasalanan. Ang tahasang pagpili na lumayo at tumalikod sa Kanya. At nagbubunsod ito ng pagkaligaw, pagkawala sa piling niya. Because after all, sin is our deliberate act of choosing to be far from God. At ganoon din po yung ginagawa ng kasalanan, hindi po ba? Kahit po sa atin pong mga ugnayan sa makamundong pamantayan, huwag na po tayong lumayo. Kapag nakagagawa po tayo ng pag nasasaktan natin ng isa't isa, hindi po ba parang kahit gaano sila kalapit ang distansya, mapapansin mo, malayo naman ang kalooban nila. No? So it was never a geographical aspect, but more of the interior location of our hearts. No? Ngunit, tingnan po natin sa Ebanghelyo ang pangako ng mabuting pastor. Kahit sa ating pagkaligaw, salamat sa Diyos, Siya pa rin ang gumawa ng paraan. Kaya nga po, sa bawat oras, sa bawat panahon, hindi tumitigil ang Diyos na tawagin tayo pabalik sa Kanya. Naalala ko po yung storya sa isang children's book.
Sabi roon nung isang kaibigan, I feel lost. I feel lost. At sabi nung kanyang batang kaibigan, it's okay. We all get lost every now and then. But remember this, we love you. And through love will always bring us back home. Ang tunay na pagmamahal, iniuuwi tayo sa kung saan tayo dapat. Kaya nga sa storya ni Jesus, kung babalikan po natin ang storya niya, pinasok niya ang lahat ng yugto ng buhay ng tao para ipaalala sa atin. Wala tayong ibang tatahaking daan, kung hindi ang daan pabalik sa piling ng ating Ama. At yung kanyang pagparito, ang salita ng Diyos na nagkatawang tao, sa sabsabang iyon, nabanaaga natin ang katotohanan. Iniukit ni Jesus ang daan na dapat nating tahakin. Kahit simula pa sa pagkamusmus, hanggang marating rin natin ang kanya-kanya nating krus, hanggang magsara at sumapit ang ating kamatayan, babalik ito at uuwi sa muling pagkabuhay at mararatnan natin ang piling ng minamahal nating Ama. So, sa panahong ito, tingnan po natin, mga minamahal kong kapatid. Ano po yung mga karanasan natin ng pagkaligaw? Hindi lamang sa aspeto na tayo'y nawawala sa pisikal, lalo't higit yung pagkaligaw natin sa kalooban. No? Ano-ano po yung mga ugnayan natin na hindi natin matagpuan? Yung pagpapatawad na pilit natin ring ipinapanalangin, ngunit parang hindi dumarating. Sino-sino yung mga taong sa tingin natin naging malayo na ang ating kalooban. Sapagkat sa panahong ito, habang tayo'y umiigting sa paglalakbay sa panahon ng Adbyento, nais rin tayong matagpuan ni Jesus. At ang tagpuang ito ang siyang mag-uusbong rin na tayo'y makita ang ating sarili sa mas malawak na plano niya, na kailanman hindi niya tayo iniwan. Sometimes it makes sense, no? We can only embrace the story of that lost sheep when we realize sometimes that sheep was also us. No? Tayo pala yung nawawala. At sa ating, sabi nga po ng kapatid kong pare, sa ating pagkawala, tayo rin ay nagwawala. No? Pero sabi niya, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Sapagkat si Jesus, nais niya tayong tagpuin. At kapag natagpuan niya tayo, hindi niya tayo iiwan kung saan niya tayo nakita. Dadalhin niya tayo pabalik sa piling ng ating Ama. At yun ang ating hangarin. Amen.